Akmang aalis na ang waiter nang matigilan to sa sunod na sinabi ni Brixton. "She's not my girlfriend, by the way. She is my wife. We are just newlyweds." Napaawang ang bibig ni Seska na namulan ng buong muka. Salita na silang tinignan ng waiter. Kilala niyang kaharap na lalaki na anak ng dating governor ng Benguet, pero wala namang news na kasal na ito. Sikat ito kung kaya parang imposibleng palalampasin yun ng media na hindi mabalita. "Oh, hindi ko po alam, sir. Pasensya na. It's also quite early for a young girl to get married, but you chose the right person." Hilaw ng ngiti nitong si Seska at nakatingin pa rin at nagpairita pa lalo kay Brixton. Isang pilyo pangiti ang kumawala sa labi ni Brixton na inutusan ng waiter na lumapit sa kanya. Sinunod naman yon ng lalaki na nagsisisi sa labi sa kadaldalan niya. Baka mamaya masisante pa siya sa trabaho. "Alam kong kilala mo ako, but honestly, we already have a secret marriage. It's up to you kung ikakalat mo." Nandidilat ang mga mata ng waiter na hindi na magawang makatingin sa kanila. "Sorry po, sir." "It's okay. Salamat." Tapik ni Brixton sa balikat nito na parabang tinatabi na niya paalis nang makakain na sila. Nagsimula na silang kumaing dalawa. Panay ang tingin ni Seska kay Brixton. Curious pa sa sinabi ni waiter. "Ikaw, kung ano-ano sinasabi mo sa waiter. Anong gagawin mo mamaya niyan kapag kumalat yon?" "Wala. Ano naman kung kumalat? Doon din naman ang punta nating dalawa. Magiging asawa kita." Tinikom ni Seska ang bibig at hinarap ang pagkain na sa kanyang harapan. Kilig na kilig siya dito, pero hindi niya magawang ipakita yon dahil natatakot siya. Kung sila lang dalawa, maaari pa sanang mangyari. Baka nga nahalikan na naman niya ito kahit na nasa harapan sila ng pagkain. Kaso ay maraming nakatingin. "Ang sarap nito komento ni Seska upang ibahin lang ang topic nila dahil baka hindi na mapigil ang sarili. "Sabi ko sa'yo lagi kami noong kumakain dito. Actually, favorite resto namin ito dito ni na Daddy." Tila normal na magkapareha na pinagsaluhan nila ang pagkain. Hindi pansin ang ingay ng paligid. Hindi alintana ang mga taong nakapaligid sa kanila nang iba ay namumukaan si Brixton. May mga palihim pang kumuha ng larawan. Napansin niyo ni Seska kung kaya naman binilisan niya ng matapos ng kumain doon. "Bakit ka nagmamadali? Masyado pang maaga." Puna ni Brixton nang masamit si Seska. Kasi mukhang nakikilala ka na ng mga tao." "Ano naman ang pakialam natin sa kanila?" Tanong ni Brixton na hindi inaalis sa mga mata sa kanya. Seska, marahan niyang haplos sa mukha nito na bumaba sa kanyang kabilang gilid ng labi na mayroong piraso ng kanin. "Ilang beses ko ba nasasabihin sa'yo na hindi ako natatakot na makita ng ibang tao na kasama ka?" Sinamaan na siya ng tingin ni Seska. Kung kay Brixton ay okay lang yon, sa kanya ay hindi. Paano kung makita yun ng mga magulang ni Brixton? Magagalit sila. Lalo na ang ina nitong walang alam. "Wala kang dapat ikatakot. Nasa tabi mo ko, hindi kita pababayaan na maging masama ang imahe." Hindi na umimik si Seska na nag-iwas ng tingin kay Brixton. Natitig na titig sa mukha niya na parabang inaarok nito ang lalim ng kanyang damdamin na binabasa ang laman ng kanyang isipan. Ano pa nga bang aasahan niya? Si Natalio Barcelo ang kaharap niya. Matigas ang ulo, walang sinumang pinapakinggan ito. "After nating kumain, maglakad-lakad na muna tayo. Baka may gusto kang bilhin." Wala nang ibang naging komento si Seska. Naroon na siya. Sumugal na naman, bakit hindi niya pagbibigyan ng sariling muling lumigaya? Kakalimutan na lang niya na muna ang tunay na sitwasyon nilang dalawa at i-enjoy ang sandaling yon. Pagbibigyan niyang kanyang sarili na matagal niyang tinikis, magiging makasarili. Matapos na kumain ay mabagal silang naglakad-lakad. Habang lumalalim ang gabi, mas dumarami ang mga naglalakad na karamihan ay grupo't mga pareha ng iba ay kasing edad nila o mas mga bata pa. There were shops selling small things on both sides of the road. Pinayagan yon dahil na rin sa dagsa ng mga turista na dito piniling i-celebrate ang bagong taon. In fact, they were not worth much, but they were loved by young girls. Hindi bumitaw si Brixton sa kamay ni Seska habang naglalakad sila. Mabagal na tila namamasyal sa park, panay-panay ang tingin sa mga nakadisplay ng mga paninda. Walang planong bumili si Seska. Natutuwa lang siya, mas masaya pala kapag mahal mong taong kasama na pumapasyal. Unlike kay Benedict noong kasama niya. Sinigurado ni Brixton na magiging safe ang babae kung kaya mula sa hawak sa kamay ay gumapang ang kamay niya na pumulupot sa bewang ni Seska na hindi naman nagreklamo. Niiwas niyang dalaga kapag may babangga na hindi tumitingin sa kanyang dinadaanan.
Sobrang ligaya ng puso noon ni Brixton na hindi niya alam kung paano isasalin sa mga salita. Basta, masaya siya ngayon. Mahigpit ang yakap ni Brixton kay Seska mula sa likuran. Nasa Melvin Jones football field na sila. Ayaw na ng lalaki tong bitawan kahit na saglit lang. Kung pwede lang na habang panahon na lang silang ganito, hihilingin niya na wag na matapos ang sandaling yun. Naiiyak siya. Ang buong akala ni Brixton na hindi niya na magagawa pang yakapin ng ganito ang dating nobya. Gustong gusto niya ang mga nangyayari ngayon sa kanila nang hiling niya ay pareho silang na nang nararamdaman ni Seska na magaan ang hawak sa kanyang dalawang brasong nakayakap sa katawan nito. Kalmadong kanilang mukha, ngunit sa loob ng kanilang dibdib ay parehong naghuhurimentado ang kanilang mga puso na gaya ng sa fireworks. Sumasabog, parehong nakatingala ang kanilang mukha sa langit. Sa fireworks na binibigyan ng liwanag ang madilim na paligid. May distansya sila mula sa mga taong naroon at nanonood na gaya nila. Hindi sa takot sila na may kakilalang makakita, ngunit gusto nila na mas mag-enjoy ang moment na yon. Nasa may gilid kasi sila, hindi gaanong makikita dahil may kadiliman doon. Wala kasing ligaya ang nararamdaman ni Seska ng mga sandaling yon, kagaya ni Natalio. Tila nakawala siya sa malaking hawla. Nakahinga, nakalabas sa dilim na ang buong akala niya ay imposible pang mangyari sa buhay niya. May takot man, pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan. Hinayaan niyang kanyang sarili na pagbigyan sa kung anong nais ng kanyang katawan. Hindi naman marahil masama ang ginagawa niya. Ngayon na lang din yon, lulubusin na niya. I love you. Mahinang bulong ni Brixton sa kanyang isang tenga na nagbigay ng kakaibang kilitin ang init. Napakurap si Seska, nakagat ng kanyang labi. Ngayon na lang niya ulit naramdaman ang kilig at ang nagbibigay noon ay ang parehong lalaki lang na labis niyang minahal noon. Si Natalio Barcelo pa rin. OA ba siya kung sasabihin niyang naiiyak siya? Damang-dama niya ang sinasabi nitong mahal siya umano. Okay lang kung hindi ka pa handang sagutin yon. Alam ko naman sa akin sarili na mahal mo pa rin ako. Hindi yun nagbago dahil kung hindi na, wala tayo dito. Hindi mo hayaang yakapin kita ng ganito. Malakas ang loob na dugtong ng lalaki muling ibinalik ang kanyang paningin sa mataas na langit. Hindi na sa fireworks nakatingin ang mga mata ni Seska noon. Sa mukha na yon ni Natalio, tumigil at sinusuri ang bawat features ng dating nobyo, habang mas naghoromentado pa ang kanyang puso sa bilis nito. Hindi niya tuloy mapigilan tanungin ang kanyang sarili ng isang tanong na alam niyang sagot. Kaya niya bang bumitaw sa lalaking ito? Kaya niya bang gawin ang bagay na yon, lalo na ngayon? Hindi, yun ang paulit-ulit na sigaw ng kanyang puso. Kahit pa nakikipagtalo ang kanyang isipan na isaalang-alang niya, ang mga tao na sa kanilang paligid na maaari nilang masaktan kung ipipilit nilang kanilang gusto. Ayoko pang umuwi. Mag-check-in lang kaya tayo sa hotel? Suggestion na lingon ni Brixton sa kanya. Ilang minuto nang tapos ang fireworks display. Nasa Burnham Park na sila noon, mabaga na naglalakad. Malalim ng gabi pero buhay na buhay pang lugar na yon na ang karamihan sa narito ay magpartner. Mahigpit ang hawak ni Brixton sa kamay ni Seska. Kagaya kanina, hindi pa rin yun na binabawi ng dalaga. Nag-uusap silang saglit na maglalakad-lakad tapos kapag napagod, uupo sandali bago sila tuluyang umuwi. Hindi pwede, hahanapin tayo. Pwede naman tayong gumawa ng alibay. Gusto mo? Tanong ni Brixton na sa sandaling natigilan sa paglalakad. Magagalit ang pamilya mo. Humarap na si Brixton kay Seska, bahagyang hinila sa gilid ng daan ng babae upang bigyan ng daan ng ibang naglalakad. Hinawakan nito ang baba ni Seska upang itaas lang ang mukha at magtamang mga mata. Gusto ni Natalio na mabasa dito kung yun ba talagang nais niya. Hindi naman siya magagalit. Sabihin mo sa akin, pareho lang ba sa nararamdaman ko ang gusto mong mangyari, Seska? Nabalang kong isipan ni Seska, lalo pat nakatingin ang mga mata ni Brixton, kung saan ni nakikita niyang katiting nitong pinanghawakang pag-asa. Gusto niya sa gusto, pero paniguradong hanapin siya sa kanila ng mga magulang, lalo pa ngayon na alam ng ama ang tungkol sa kanila ni Brixton. Ano naman ang idadahilan niya? Nagkita sila ni Benedict? Paano kung tawagan nilang lalaki at sabihing wala naman siya sa hotel kung nasaan ang manager? Malalaman nilang nagsisinungaling siya sa kanila. Saka magiging alarma din noon si Benedict kapag nalamang lumabas siya ng kanilang villa. Magiging komplikado lang ang lahat. Kung makakalusot si Natalio sa magulang, paano naman siya magsisinungaling? Hindi papayag si Benedict na makipagkuntsaba sa kanya.
Kilala niya ito, pihadong pagkagalitan siya nito nang malala at baka muling ipaalala ang mga nangyari noong pananakit ni Brixton. Hindi pwede, pero gusto mo rin. Sabihin mong totoong nararamdaman mo. Huwag mo sabihin na hindi pwede dahil yun ang tingin mong tama. Giit pa ni Brixton nang makita niyang nag-iisip sandali si Seska. Pareho na tayong adult ngayon, hindi na tayo mga bata. Sabihin mo sa akin kung gusto mo. Ako nang bahalang gumawa ng paraan kung paano natin gagawin yun at kung paano mo malulusutan ng mga magulang mo. Hindi pa rin sumagot si Seska kung kaya naman hinila na siya ni Brixton patungo sa gawang sementong upuan upang mas maging maayos ang kanilang magiging usapan. Nakaharap yon sa lawa ng Burnham. Hindi pa rin niya binibitawan ng kamay ni Seska na walang imik na nakaupo sa kanyang tabi. Maya-maya'y kinabig ni Brixton ang katawan ni Seska, palapit upang yakapin niya lang. Napatingala na si Seska sa kanya. Gulong-gulo ang isipan ng dalaga. Base yon sa hilatsa ng kanyang mukha. Lumalim pang mga tingin ng dalaga sa mukha ni Brixton. Sobrang tempting ng alok nito sa kanya. Gusto niyang pumayag. Nais niyang sabihin na kahit saan pa siya nito dalahin sa gabing yun ay hindi siya magagalit at handang sumama. Natalio hugged her tight and pecked her lips lightly with a bit of impatience. Nanatiling nakatingin lang si Seska na para bang ang ginawa niya sa kanya ngayon ay bago sa kanyang paningin. Bilis na baby, magdesisyon ka na. Baka maubusan na tayo ng hotel room. Ang dami pa naman ngayong couple. Linga ni Brixton kahit na imposibleng mangyari yon. Makakaya niyang gawan yon ng paraan kung sakali. Okay, naging mabilis ang pagkurap na ginawa ni Brixton. Tama bang narinig niya? Pumayag doon si Seska? Payag ka na? Tamang narinig ko? Hindi pa napigilan ni Brixton na mapatayo. Medyo malakas ng boses. Saglit na tinignan siya ni Seska. Let's go. May pagmamadali na hawak ni Brixton sa kanyang bewang at bigla na lang siya nitong itinayo. Lihim na natawa si Seska na ikinubli niya kay Brixton. Bakas kasi sa boses nito ang excitement bigla. Pasta, pizza at drinks. May gusto ka pa bang ipabili sa akin? Wala na. Okay na ako doon. Sa totoo lang, busog pa nga ako eh. Kailangan natin to kasi baka mamaya bigla na lang tayong magutom. Gaya ng kanilang plano ay dumaan na muna sila sa Amarela Cocina. Buong biyahe nila ay nanatiling tahimik si Seska. Pinagninilayan kung tama bang naging pagpayag niya. Mali, alam ng isipan niyang mali. Ngunit ang bulong ng kanyang puso ay tama yun. Si Brixton na lang ang pumasok sa loob ng restaurant at nag-take ng order kung kaya naman nagkaroon si Seska ng pagkakataon na makausap saglit si Benedict. Kahit na mari niyang pinanindigan kanina, hindi niya yung sasabihin kahit na kanino. Pikit na mga matang inamin niya na nasa labas siya, kasama si Brixton kahit na alam niyang magagalit ito. Ngunit taliwas ang nangyari. Tahimik lang siyang pinakinggan ng manager kahit na ang dami nitong nais na sabihin at ipaalala sa babae kung anong mga bagay na ginawa ni Brixton sa kanya noon. Wala na rin namang mangyayari. Susuwayin pa rin ni Seska ang kanyang gusto. Mag-aaway lang sila at magkakaroon din ng sama ng loob. Hindi kayo uuwi ngayong gabi? Yun bang nais mong sabihin sa akin, Seska? Oo, Benedict. Please, do me a favor. Ngayong gabi lang naman. Sasama pa rin ako pabalik ng US sa'yo. May pagdududa na doon si Benedict. Nasa terrace siya ng kanyang hotel. Tanga ng baso ng kanyang favorite na whiskey. Hindi na siya sumipot sa birthday ng ama ni Seska dahil batid niya na nandoon ang pamilyang Barcelo. Siya na ang kusang umiwas. Ngayon base sa sinasabi ni Seska, sa tingin niya parang hindi na yun mangyayari pa. Kilala niya si Natalio. Hindi na nito bibitawan si Seska, lalo pa ngayon na nakarating sa kanya mula sa kaibigan na cancel umano ang magiging kasal nila ni Piper Balboa. Malamang ay si Seska ang dahilan. Noon pa man ay naguhumiyaw na yon. Hindi niya pagtutuunan ng pansin at binabaliwala. Benedict, tawag nito ni Seska na nakatingin pa rin sa loob ng restaurant. Hinihintay si Brixton na lumabas. Please, do me a favor, Ngayong gabi lang. Kapag tumawag si mommy at daddy, cover mo ko. Ilang minutong lumipas at hindi sumagot ang kausap ni Seska. Nawala na siya ng pag-asa. Akmang papatayin niya na ang tawag, bahala na. Itutuloy pa rin niyang kanyang gusto at plano sa gabing yon. Alright, agahan mo na lang bumalik sa inyo bukas. Hinga na doon ang malalim ni Benedict na pumapayag. Talaga? Pumapayag ka na? Oo, may magagawa pa ba ako sa gusto mo, Francesca? Tanong niyang halatang nagpipigil na magalit.
Thank you so much, Penny. Namatay ng tawag. Excited na muling nilingon ni Seska ang loob ng restaurant kung saan kinukuha ni Brixton ang kanyang order sa counter. Para siyang batang pinayagan na gumala ng mga magulang. Nakagat na ng babae ang kanyang labi habang pinagmamasdan siya ang bulto ng kanyang dating nobya sa looban. Ayos ka lang? Lingon ni Brixton sa kanya pagbalik nito sa driver's seat. Matapos ilagay sa likod ang order nila. Humaplos na munang isang kamay ni Brixton sa isang pisngi ni Seska bago ikinabit ang seatbelt. Hindi pa nakontento doon ng lalaki na dumukwang palapit upang halikan lang ang labi ng babae nakangiti na. Bakit nakikita ko yatang excited ka sa sleepover natin ngayon? Hindi siya sinagot ni Seska na sumandal lang ang ulo sa balikat niya matapos yakapin ng isang braso. Hindi naisip ko lang bakit hindi natin ginawa ang bagay na gaya nito noong tayo pa. Natameme si Brixton na hinarap ng manibela. Alam mong sagot yan, pero ngayon pwede na natin gawin yon. Ilang minuto pa ay dumating na sila sa lobby ng hotel. Bit-bit ni Brixton ang takeout nilang pagkain ng isang kamay habang isang kamay naman niya ay nakaakbay kay Seska. Ilang minuto siyang tiningnan ng receptionist at nang makilala yumuko dito matapos na malakas na bumati sa kanya. Bumaling ang tingin nito sa mukha ng babaeng kasama niya. Ngunit mabilis ni Brixton na pinatagilid ang ulo ni Seska paharap sa kanyang dibdib kung kaya hindi siya tuloy-tuloy nakita ng babae. Hindi sa itinatago niya ito dahil nahihiya siya. Ayaw niyang makriticize si Seska at magkaroon na naman ng trauma sa mundo ng dahil dito. May ibang pagkakataon upang maging public ang mukha nila. Hintayin na lang na maikasal sila at tatarin niya nung larawan nito ang kanyang social media account upang ipagmalaki lamang kung gaano ito kaganda. One superior room, Mr. Barcelo? Yes, just for tonight. Inabot na ni Brixton sa receptionist ang kanyang card. Ilang sandali pa'y binabagtasan nilang hallway patungo na silid. Kabado na doon si Seska. Yun kasi ang unang beses na matutulog sila ni Brixton sa isang hotel. Dahil meron naman siyang apartment na siyang naging pugad nila noon habang magkarelasyon. Hindi rin ito bagong lugar sa kanya. Hindi lang siya mapakali dahil first time niyang sinatalo ang kasama. Madalas na wala dahil kahit nasa ibang bansa sila ni Benedict, magkabukod pa rin sila nito ng silid. Pagkasara ng pintuan ng silid ay nanatiling nakatayo lang si Seska sa may pintuan, habang si Brixton ay dinala ng kanilang pagkain sa table. Parang itinulus ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Hindi na maihakbang. Seska, lingon ni Brixton sa kanya dahil nagtataka siya kung bakit nakatayo pa rin ito. Sumilay ng kakaibang ngiti sa labi ni Brixton na nabasa na kaagad ang pag-alinlangan sa mukha ng babae. Huwag kang mag-alala, we won't have sex kung ayaw mo. Matutulog lang tayo ngayong gabi. Magkayakap. May himig na panunukso sa tinig ng lalaki habang nakaupo na sa kama at hinuhubad ang suot niyang sapatos. Kilala mo ko, hindi kita pipilitin kung talagang ayaw mo. Anito pa na may naglalaro ng ibang ngiti sa labi. Bantulot na humakbang papalapit sa kanya si Seska. Naupo na sa kanyang tabi, ngunit merong distansya. Tumayo na si Brixton at kinuhang slippers. Sinuot niyang isa at ang isa naman at nilagay sa tapat ng mga paa ni Seska. Nakangiti pa rin siyang tinignan si Seska na hindi pa magawang makakilos sa pagkakaupo. Pagtayo ay muli siyang naupo sa tabi ni Seska. Kinuha ang isang kamay nito. Wala nang choice si Seska kung hindi ang tignan niya ang mukha ni Natalio. Masuyong humaplos ang isang kamay nito sa isang pisngi. Wala namang kalat na hibla ng buhok sa mukha niya, ngunit nagkunwari si Brixton na merong hinahawi. Hanggang ngayon ba, takot ka pa rin sa akin? Sinabi ko naman sa'yo, wala akong ibang gagawin.